Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day po sa ating lahat. Ako nga pala si Ali Akbar Amil, third presenter ng aming grupo sa Chapter 18 ng Life and Works of Dr. Jose Rizal. So ngayon, ang aking tatalakayin ay si Rizal del Pilar Rivalry. Ngunit bago natin pasukin ang topic na ito, ay gusto ko munang ipakilala sa inyo or kilalanin muna natin kung sino nga ba ito si Del Pilar. Si Del Pilar ay siya si Marcelo H. Del Pilar na second editor ng La Solidaridad pagkatapos ni Graciano Lopez Zena. Ang papel niya bilang editor ay nagbigay daan sa kanya upang patuloy na ipahayag ang mga isyu at hamon sa panahong iyon. Toward the closing days of 1890, there arose an unfortunate rivalry between Rizal and Marcelo H. Del Pilar for supremacy. Sa madaling sabi, nagkaroon ng labanan sina Dr. Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar dahil kinakailangan mag-elect ng bagong leader ang Association Hispano-Filipina. Ang Association Hispano-Filipina ay ginawang grupo ng mga Spaniards at mga kababayan nating mga Filipino sa panahong iyon para ipakita ang kanilang pagkakaisa. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng labanan sina Dr. Jose Rizal at si Del Pilar kung sino ang bagong mamumuno sa grupo. Rizal, the most talented Filipino of his time, was until then the leader of the Filipinos in Europe. However, his influence declined because he had no patience with his more frivolous paisanos, especially those who love wine, women, and cards. Ibig sabihin, kahit na siya pa yung pinakamagaling na Filipino sa time nila na maging leader, ay tinanggihan rin nila na siya ang magiging leader dahil alam nila na si Rizal ay kulang ang pasensya sa mga paisanos. Pag sinabi nating paisanos is his fellow men country. Sa madaling sabi ay mga kasamahan rin niya ng mga Filipino. Ibig sabihin ay maiksi daw ang pasensya ni Rizal sa mga kababayan rin niyang mga Filipino, lalo na sa mga Filipino na mahihilig sa alak, uminom ng alak, yung mga Filipino na mahilig mambababae, at yung mga Filipino na mahilig magsugal. On New Year's Day, 1891, the Filipino of Madrid met to reorganize the Association Hispano-Filipina and to elect a new leader who would act as the spokesman of the Filipino cause in Europe. The Filipino were divided into two rival camps, the Rizalistas and the Pilaristas. The Rizalistas, or friends of Rizal, work hard for Rizal election as leader, while the Pilaristas, or friends of Del Pilar, fought for Del Pilar election. But both candidates want to withdraw for the sake of unity. But their fanatical followers would not allow them to do so. Very clear naman, pag sinabing Rizalistas, sila yung mga pabor na si Rizal ang gusto nilang maging leader. Pag sinabi namang Pilaristas, ay sila yung mga sumusuporta at pabor na si Del Pilar ang gusto nilang manalo sa election na maging leader. Pero ang di inasahan ng kanilang mga taga-suporta ay sina Dr. Jose Rizal at si Del Pilar ay gustong umatras sa laban
para sa pagkakaisa. Pero ang kanilang mga taga-suporta ay hindi pumayag sa na umatras sila. On the first balloting, either candidate failed to garner the necessary two-third votes for election. A second vote was taken the next day with the same result. Ibig sabihin dito, ang kailangan nila para manalo sila ay makakuha lamang ng votes na two-thirds ng lahat ng population. Pero hanggang sa second day ng election ay same pa rin sila ng result. Rizal count the votes in his favor, which were 19. Hindi na natiis ni Rizal ay binilang niya ang vote niya ay nakakuha lamang siya ng 19 votes. Then sinabi niya na good. I see that I have only 19 friends on the colony. Farewell, seniores, I'm going to pack my bags until we meet again. He took his hat and walked out. His compatriots o yung mga kasamahan niya, fearing that he meant what he said, parang natatakot sila na sundin ni Rizal ang kanyang sinabi na aalis siya once elected him. Mariano Ponce, Antonio Luna, Teodoro Sandico, and others who were Pilaristas changed their votes in favor of Rizal. But it was too late. Rizal really meant what he said. Hindi na nag-anilangan na gawin ni Rizal ang kanyang sinabi. His presence in Madrid only served to split the Filipinos. So ngayon, ang iniisip ni Rizal na it is better to leave Madrid. Mas mabuti daw na umalis na siya sa Madrid. On the other day, umalis na nga si Rizal sa Madrid. So in February 1891, ay naging embittered man si Rizal, sumama ang loob niya dahil sa nangyari. At dahil doon, ay ayaw na niyang bumalik pa sa Madrid dahil naka-experience siya ng sweet and bitter memories. Tumungo siya sa Biarritz bilang pagbisita ng mga Bosted family sa kanilang Villa Iliada at para na rin maayos at maging masaya ang kanyang puso. Sa panahon na yan ay gustong pakasalan ni Rizal si Adelina Bosted o si Nelly, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito natuloy. Pagkatapos ng kanyang short vacation siya sa Biarritz, tumungo naman siya sa Paris at nagstay siya doon sa kanyang kaibigan na si Ventura. Sumulat rin si Rizal sa isa pa niyang kaibigan na si Jose Maria. Basa noong April 4, 1891, sinabi niya sa kanyang kaibigan na gusto niyang magstay sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang medisina. Ngunit sa kasamaang palad ulit ay hindi rin natuloy si Rizal sa Hong Kong dahil bumalik siya sa Brussels sa kadahilan ng gusto niyang matapos ang kanyang pangalawang novel na pinamagatan niyang El Filibusterismo. Hanggang dito na lamang. Sana ay marami din kayong natutunan sa aking topic sa chapter 18 ng Life and Works of Dr. Jose Rizal. I'm Ali Akbar, the third presenter ng aming grupo sa chapter 18.